Nako, eto na. Eto na mga kababayan, tulad ng sinabi ko kanina, ha. Kabila ng sinabi ng kanyang anak na si Vice President Sara Duterte sa bibig na mismo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte nanggaling na wala siyang planong tumakbo ulit sa darating na eleksyon. Eto na yung sinasabi ko sa inyo. Nagbabalik, Simon Gualvez. Kasama ang anak ni si Davao City Mayor Baste Duterte, bubisita sa Tacloban City sa Leyte kahapon si dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa itinaos na Maisog Rally, National Day of Protest ng kanyang mga taga-suporta. Yan na yung mga amuyong! At dyan din, alam nyo kung ano, dyan na rin, na sinalubong ng protesta. Sigaw ng ano. Ito yung sinisigaw, We love FM! Ay! Oo! Ay salitang Bisaya na ang ibig sabihin ay matapang. Sa nasabing rally, sinagot ni Digong ang ilang issue tulad ng akwitan o pagwawalang sala kay dating Senadora Leila de Lima sa ikatlot huling drug case nito. Ayan mga kababayan. Eto, pakinggan nyo yung sinagot ni Digong. Pakinggan nyo, ha? Shout out sa lahat, ha? Ayon kay Duterte, nire-respeto niya ang desisyon ng korte. Patunay daw ito na gumagana ang demokrasya. Una nang sinabi ni de Lima na balak niya rin kasuhan si Duterte. Narinig ninyo yon? Gumagana daw ang alin? Ulitin natin. Nire-respeto niya ang desisyon ng korte. Patunay daw ito na gumagana ang demokrasya. Una nang sinabi ni Patunay pala na gumagana ang demokrasya. Bakit hindi mo sinabi na justice system? Kasama ba yon? Bakit hindi nyo pasukuin si Kibuloy? Gumagana naman pala eh. Di ba? Gumagana naman pala eh. Di ba dapat hayaan ninyo. Hayaan nyo si Kibuloy na harapin. Ipagtanggol yung sarili. Patunayan niya sa korte na wala talaga siyang kasalanan, hindi yung rally kayo na rally. Di ba? Lima na balak niya rin kasuhan si Duterte at ang iba pa umanong nagpakulong sa kanya. Ayun na nga, Nako, kakasuhan na ni De Lima. Rest back na si De Lima, mga kababayan. Nako, De Lima, tuloy mo yan. Kailangan naming malaman, at kailangan lahat ng nagkasala o kung sino man yung gumawa niyan sa iyo, abay managot. Pero buwelta ni Duterte. Find your peace where you are now. Huwag kang kumalikot ng away kasi pagsisihan mo yan. Ala po, nagbanta pa! Grabe nagbanta pa si Digong! Hoy, Digong! Ikaw na nga ang ng agrabyado, ikaw pa may ganang magbanta? Ang pangit naman nung ganun, mga boss. Mga boss, kita nyo, mga mare at pare. Si Digong, nagbanta pa. Nako, parang tinatakot si De Lima, ha? Ano ba gagawin ni Digong kay De Lima? Digong, huwag kang kumalikot ng away kasi pagsisihan mo yan. Ay! Grabe! To the highest level. Antindi ni Digong. Parang may tira, May tira pa ba si Digong? Grabe. Kumanako, tinitingnan natin. Dito muna tayo. De Lima. Hustisya. Hustisya. Tunay daw ito na gumagana ang demokrasya. Una nang sinabi ni De Lima na balak niya rin kasuhan si Duterte at ang iba pa umanong nagpakulong sa kanya. Ayan na, balak kasuhan. Ayan na, ha? Ano ang banta? Pero buwelta ni Duterte. Find your peace where you are now. Huwag kang kumalikot ng away kasi pagsisihan mo yan. Grabe,
Ang sama ng ugali. Digong, bakit mo naman tinatakot, pinagbabantaan? Ano ba tawag dyan? Anong babawiin mo sa akin? Hindi mo na ako nag-rock and roll. Ano sabi niya? Ano sabi mo? Anong babawiin mo sa akin? Hindi naman ako nag-rock and roll. Eh di ba? Sabi, nako, sinungaling. Sinungaling oh. Sinungaling. Jopay Quito, sinungaling si Digong. Hindi ba? Siya yung nagsabi-sabi niya na talagang gugurgurin niya. Hindi mo na ako nag-rock and roll. Hindi rin daw natatakot si Duterte kung maglabas ng warrant of arrest ang International Criminal Court laban sa kanya. Ala, yabang! Ala! Di daw natatakot oh. Pero iginit niya ulit na wala silang karapatang manghimasok dahil hindi na miyembro ang Pilipinas ng ICC. Ay, mali ka dyan. Yan lagi mo sinasabi mo. Gusto ko yung ICC mismo magdadala siya ng papel niya, warrant. Kasi pag ibigay niya sa akin, ipapakain ko talaga sa kanya. Nox na po din papakain. Mga boss, eto pansinin nyo to pansinin nyo to. Pansinin nyo to si Sara Nagkomento rin si Duterte sa pagbibitiw ni Vice President Sara Duterte sa gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa dating Lakihan natin, Boss Mike. Nakikita nyo ba yung guhit na yan? Yung mahaba na guhit na yan. Yan. Alam nyo ba na may nagtatanong dyan? Sabi, ano ba yung sabi dito? Sabi dito, sabi sa Twitter, mga kababayan. Yan, sabi sa Twitter, sino daw ang gorgor sa kanya? Sino naggorgor? Sabi, bias for truth. Sana pag-usapan ito ng seryoso. Mental health is a serious matter. Mental health is a serious matter, mga kababayan. So, ibig bang sabihin, meron bang problema sa pag-iisip si Sara? Meron ba? Grabe, nakapost yan. Tingnan nyo, ang laki ng guhit. Grabe, ginugurgur na yung sarili sa stress. Hala ka. Ano sa palagay nyo, mga kababayan? Mukhang sinasaktan ni Sara yung sarili. Mga kababayan, hindi nga kaya, sinasaktan niya yung sarili niya, kakatayin niya na ba yung sarili niya? Kasi yan yung nakikita ngayon, Oo. Diba? Ayun na nga. Isa pa yan. Kaya, grabe yung pagbagsak din daw ng rating ni Sara. Ay, naku, wala na. Pabagsak na ng pabagsak yan. Pangulo, hindi siya kinonsulta ng anak bago nag-resign bilang kalihim ng DepEd. Kaugnay bagal. naman sa sinabi ni VP Sara, natatakbo siya at ang mga anak na sina Mayor Bastet, Congressman Paulo sa pagkasenador, sinabi ng dating Pangulo na wag daw basta maniwala sa sinabi ng Vice Presidente. Bakit ayaw paniwalaan? Oy, wag kayo maniniwala. Mukhang may ambagal. Mukhang may may saltek. Digong, bakit hindi kailangan paniwalaan si Sara? Ano ba to? Nambobola lang ba? Niloloko lang ba yung taong bayan? Kaya dapat hindi pinaniniwalaan? Grabe Aba, malupit. Si Digong mismo may sabi niyan, tatay. Sino lang ang dapat paniwalaan? Totoo ba yung nasa panaginip ko? Ay, sa mga bago kanina yung panaginip natin, balikan ninyo. Hindi mo rin balab si Sara? Nako, Diyos ko po. Si Bongo lang ba ang love mo? Si Baste, di mo rin love. Biruin mo, kinontra niya si Baste. Anak niya yun mas kinampihan. Ayon sa panaginip ko to mas kinampihan pa niya si Bongo. Si Baste, tinabla.
Si Bongo inayunan. Ngayon naman, ginagawang sinungaling si Sara. Ay nako, ano ba nangyayari sa pamilyang to? Pero mo yan. Oh, sabi ni Sara, tatakbo tong tatlo. Ano sabi ng tatay naman? Oh, matapos sabihin ni Sara, natatakbo ang magkapatid at tatay niya, tatlo silang Duterte. Sabi nga ni ni Roque, 'di ba? Si Roque rin sinakyan. Ano sabi? Site ang ating mga kababayan na magkaroon ng 3 Duterte sa Senado. Dahil alam mo, pansinin mo. Oh, 3 Duterte. Ano sabi ni Digong? Daw basta maniwala sa sinabi ng Vice Presidente. O wag daw basta maniwala sa sinabi ng Vice Presidente. Ha? Wag daw maniwala eh. O, paano yan? Wag daw maniwala sa Vice Presidente na anak niya. Sinungaling ka, Sara, kung ganon. Galing mismo sa tatay mo. Huwag kang paniwalaan. Kung ang tatay mo, sinasabi na huwag kang paniwalaan, paano kami maniniwala sa'yo? Our beloved Boss Mike Cervera.